3 linggo na lamang at kaarawan na ng mga anak ni Abby. Kailangan niyang isipin ang mga activities na gagawin nila. Tuwing birthday kasi ng mga bata, madalas ang kanilang bisita ay mga orphan children na tinutulungan ng mga magulang niya. At mga batang kalaro ni Marcus Raven sa park. Isang magarabong children party ang ginawa nila. Maghapon na hindi siya kinakausap ng anak nito. Siya na rin mismo nagbigay sa kanya ng gatas at naganda ng damit pantulog nito, pero kahit simpleng mami lang ay hindi niya narinig sa anak. Hindi rin siya sinagot ng anak na nag-good night siya rito. Ibig sabihin nito ay malaki talaga ang tampo sa kanya ng anak at si Marcus ang may kasalanan ng lahat. Ngayon lang niya nakita ang anak na nagtampo sa kanya ng husto. Ang kambal lamang ang buhay niya. Nagiging matatag siya sa pagpapalaki sa mga anak dahil sa sobrang pagmamahal niya sa mga ito. Hindi niya makakayang hindi siya kausapin ng anak nito. Inihanda na ni Abby ang kanyang tutulugan nang pumasok si Mandy sa kanyang kwarto. Nahiga silang pareho. Gusto siyang tabihan ng kanyang anak dahil nagtatampo daw ang kuya niya sa mami nila. Naawa daw ito sa kanya kaya tatabihan na lamang niya ang ina para hindi daw ito malungkot. Mami, huwag mo nang isipin si kuya. Mawawala din po ang tampo niya sa inyo. Parang matanda ito magsalita sa kanyang ina. Hindi ka rin ba nagtatampo sa akin anak kapag hindi kita pinagbibigyan? No, mami. Love ko po kayo ng daddy ko kahit hindi ko siya kilala o nakikita man lang. I love you too anak. At nakatulog sila mag-ina na magkayakap. Mag-isa lang na pumunta sa kanyang negosyo ang dalaga. Ayaw sumama ng bata, samantalang dati ay nauuna pa itong sumakay ng kotse. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ng kanyang anak. Hello, baby Marcus? Galit ka pa rin ba kay mami? Hindi naman sumagot ang nasa kabilang linya. I miss you, baby Marcus. Mami, bakit ayaw mo po kay Tito Marcus? Mabait naman siya. Biglang wika ni Marcus Raven. Anak, hindi naman sa ayaw ko. Pero hindi naman maganda na kailangan lahat ng gusto mo ay masunod agad. Marami pang panahon. No, mami. Talaga lang na ayaw mo kay Tito Marcus. I love you so much, anak. Ayaw ko lang na maging close ka sa kanya. Baka sa bandang huli, ikaw din ang masaktan. I'm thinking na kapag magkaanak na siya, ay mabaliwala ka na sa kanya. Alam niyang hindi pa naintindihan ng anak ang huling sinabi niya. No, mami. Hindi mo talaga ako love. Kasi kung totoong mahal mo ko, dapat kumain tayo sa labas kahapon. Sige na, bye mami. At nawala na ang kabilang linya. Ini-off na ng anak ang sarili nitong cellphone. Tinuruan niya ang anak ng mga basic pagdating sa telepono. Ang simpleng pagsagot sa tawag at ang pag-off nito ay alam ng bata. Marcus, anak, wait! Hindi na talaga niya makausap ang kanyang anak. Nagingit naman ang dalaga sa binata. Pati pagmamahal niya sa anak ay hindi na rin paniwalaan ng kanyang anak. Dahil lamang sa insidente kahapon, kailangan niyang makausap si Marcus. Pupuntahan niya sa opisina ng binata. Abby, bakit napasugod ka? Wala dito ang papa mo. May kausap na kliyente. Sinalubong siya ni Marcus nang makita siya nito sa labas ng pintuan. Ngunit matalin matingin ng dalaga ang nakita niya sa mga mata nito. Ikaw talagang gusto kong makausap, Mr. Mondragon. Ayaw ko makapagkita ka pa sa mga anak ko. Hindi siya tumingin sa karap dahil ayaw niyang lalo mo konsensya ito kapag makikita niya ang lungkot sa mga mata nito. Pero bakit, Abby? Anong masama? Mahal ko ang mga bata. Protesta naman ang binata. Nangunot ang noo ng binata sa sinabi ng dalaga. Masyado naman yata mahigpit ang dalaga dahil kahit sa konting panahon niya sa bata ay ayaw pa nito. Masaya ang kanyang araw kapag nakakausap ang anak ni Abby at ganoon din ang bata. Napapansin niya iyon lalo pa tuwing nayakapin siya ng bata. The kid even called him his best friend. At ngayon, bigla na lamang siyang pagbabawalan ni Abby na putuli na ugnayan nila ni Marcus Raven. Unfair naman yata ang ganitong utos ni Abby. Wala akong pakialam, Marcus. Dahil sa'yo, nagtatampong anak ko sa akin.
He don't even want to talk to me yesterday because of you. Kailangan ni Abby na sisihin ng binata para mapagtakpat ang totoo nitong motibo. Gusto lang naman niya ay maging maligaya sila ng kanyang mga anak. Mabuhay na walang ibang naapakan o nasasaktan na ibang tao. What do you mean? Kahit ba naman pakikipagkaibigan ko sa kanya ay kasalanan din? Dahil nagkakagulo na sa aming mag-ina, Marcus. Abby, gusto ko lang naman ay paramdam sa mga bata ang pagmamahal ko sa kanya. You are not the father of him. Di ba you told me naman from the beginning na ayaw mo magkaanak sa akin? Huwag kang umasta na ikaw ang tatay nila. Uulitin ko, Marcus. Layuan mo ang mga anak ko. Leave us alone. Parang karayom iyon sa dalaga habang sinasabi niya ang mga huling salita sa binata. Natulala naman si Marcus sa kanyang huling narinig. Hindi niya alam na ang dating si Abby na mabait ay nagbago na rin. Mahigpit na ito at malupit ngayon. Marami nang nagbago sa kanya. Hindi na tulad ng dati na pwedeng utusan ng kahit na ano. Now, she's more matured at napakalakas na ng kanyang personalidad. Hindi mo naman ako kailangan pagtabo yan, Abby. Pagdating ng papa mo, magpapaalam na ako sa kanya. Magre-resign na ako sa kumpanya ninyo para hindi kami muli magkita ng mga anak mo. Excuse me. Wika ni Marcus at lumabas ito sa sariling opisina. Naiwan naman na natigilan ng dalaga. Parang gusto niyang habulin ng binata to say sorry. Naging insensitive yata siya masyado sa binata. Napansin nito ang kalungkutan niya nang ipagtabuyan niya ito. Lalo na sa huling sinabi ni Marcus sa kanya na magbibitiw na rin ito sa trabaho. Tapos na ni Marcus ang kanyang resignation letter. Hihintayin na lamang niya ang presidente ng kumpanya para maibigay ito. Tama si Abby. Hindi siya ang ama kaya wala siyang karapatan na maging malapit sa mga bata. Ipinagtabuyan siya nito. Malamang ito ang kabayaran ng kanyang mga ginawa noon sa dalaga. Ngayon siya naman ang nagdurusa. Mahal na mahal niya ang dalaga pero tuwing nakikita sila, nakikita niya na blanco ekspresyon ni Abby at malamig ang pakikitungo nito sa kanya. Kahit nakabalik na sa trabaho ang dalaga, ay naisip pa rin niya si Marcus. Mawawalan ulit ang tauhan ng kanyang ama dahil sa kanya. Ipinagtabuyan niya ang binata dahil sa takot. Natatakot siya nang hindi naman niya alam kung ano ang dahilan. Nanonood ang anak nito nang pumasok siya sa kanyang kwarto. Nag-half day lamang si Abby para makausap ang anak at magbati na sila. Hindi naman pinansin ng bata si Abby kahit nasa loob na ito ng kanyang kwarto. Tinabihan niya ang anak at ini-off ang television. Agad niyang niyakap at hinalikan ang kanyang anak. Anak, galit ka pa rin ba kay Mami? Huwag ka nang magalit sana, anak. Ganito na lang. You ask for me anything, gagawin ko basta bati na tayo. Talaga po, Mami? Oo naman, anak. Basta para sa'yo. Gusto ko po mag-dinner tayong tatlo nila, Tito Marcos po. Tonight, Mami. Bumalik sa dati siglang anak. Pero anak, kahit na ano, wag lang yan. You promise me, Mami, anything, di ba? Pero kung ayaw mo, ayos lang. Konsensya niya sa kanyang ina. After all those words na sinabi niya kay Marcus, tapos sayayain niya na samahan sila mag-dinner ng kanyang anak, matutunaw siyang tiyak sa hiya. Pero nangako siya sa anak, kaya dapat niya itong tuparin. Kinuha niya ang laptop at hinanap mga contact number ng mga tauhan ng kanyang ama. Kukunin niya ang number ni Marcus at ibibigay niya iyon sa anak para silang dalawa mag-usap. Nangihina ang tuhod ng dalaga nang malamang pumayag ang binata. Susunduin daw niya sila mag-ina pagkatapos ng trabaho nito. Tuwang-tuwa naman ang kanyang anak at agad na bumalik ang kasiglahan nito. Niyaya niya rin si Mandy pero ayaw ng anak. Ipinagmalaki pa niya sa kanyang lola Linda ang dinner nila ngayong gabi ng mami niya kasama ang Tito Marcus niya. Tinignan naman siya ng ina ng makahulugan pagkarinig nito sa balita ng kanyang apo. Ipinagtabuyan ni Linda ang apo na makipagkwentuhan muna kay Maria o makipaglaro sa kakambal niya o sa mga gwardiya nila. Kailangan niyang kausapin ng kanyang anak. Abby, anak, mukha yatang hindi mo may tatago ang totoo sa ama ni Marcus Raven. Saad ng ina. Bakit ka naman magre-resign, iho?
wala ka pang 1 taon. Meron ka bang di nagustuhan sa kumpanya ko? Alalang-alala si Manuel sa desisyon ng binata. Hindi may kakailang, magaling at responsable ang binata sa kanyang trabaho. Kaya naman lalo nang dagdagan ang kanilang mga kliyente dahil sa husay niya at abilidad nito. Tapos biglang sasabihin magbibitiw ito sa kanyang tungkulin. Wala naman po, sir. Personal po ang aking dahilan. Sagot ng binata. Kaya niyang isakripisyo ang lahat, maging masaya lamang si Abby. Minsan na niya itong sinaktan, at sa ngayon gusto naman niyang lumigaya ang dalaga. At ano namang dahilan mo, Marcus? Pagtatanong muli ni Don Manuel. Hindi umimik ang binata. Yumuko ito at huminga ng malalim. Iniisip kung kailangan na ba niya ipagtapat ang nakaraan nila ng anak nito para maibsan ang nararamdaman niyang konsensya. Pero maagap ang matandang kaharap nito. Hinawakan nito ang kanyang balikat. Dahil ba kay Abby? Napatingin ng binata sa kausap. Posible kayang alam niya ang nangyari? Pero bakit tinanggap pa rin niya ito sa kanyang negosyo at magandang pakikitungo niya dito? Dahil hindi nagsalita ang binata, ay muling kinausap ito ng matanda. May kailangan silang pag-usapan ng binatang kanyang kaharap. At ito ay mahalaga dahil sangkot dito ang kanyang nag-iisang anak na babae. Hindi pwedeng danasin din ng kanyang nag-iisang anak ang sakit na dulot ng pag-ibig. Tama na sa kanya na siya ang nagdusa sa mahabang panahon. Lumabas lang sa gate ang mag-ina nang tumawag si Marcus sa bata na nasa tapat na siya ng gate. Ayaw niya itong papasukin sa kanilang bahay. Ayaw niyang madulas ang bibig ng kanyang ina dahil baka masabi niya ang kanilang sekreto. Tito Marcus! Agad na yumakap ang bata sa binata. Hindi naman makaimik ang dalaga. Tuwing nakikita niyang masaya ang anak na kasama ang ama nito, ay lalo siya nagkukonsensya. Alam niyang maramot siya sa karapatan ng kanyang anak, lalo na ang karapatan ng ama nito. Mandy, halika na! Nakabihis na rin si Mandy at tumakbo patungo sa kanila. Biglang nagbago ang kanyang isip at gusto na ring sumama. Ngumiti ito kay Marcus at humawak sa kamay ng ina. Si Marcus Raven ang nasa tabi ng binata habang ang dalaga at kambal niya ang nasa likod. Panay naman ang kwento ni Marcus Raven na tila bumalik na ang sigla nito. Si Mandy naman ay tahimik lang na nakamasid sa kuya nito. Nagtama naman ang mga mata ng dalawa na aksidenteng tumingin si Abby sa salamin at sumulyak din dito si Marcus. Si Abby ang unang umiwas ng tingin dito at itinuon ng pansin sa katabing anak. Maraming in-order ng mga bata. Halatang ganado ang mga ito na kumain. Hindi naman malaman ni Abby ang kanyang orderin dahil hindi rin siya makapag-concentrate na kumain lalo na kapag kaharap niya ang binata. Naiilang siya kay Marcus. Tito, wala kang baby? Tanong ni Marcus habang kinakagat ito ang fried chicken na in-order niya. Wala pa. Sige, kain na tayo. Sulyap nito sa dalaga. Seryoso ang kanyang mukha tuwing nagagawi ang tingin niya kay Abby. Pero pagdating sa mga bata ay humingiti ang binata. Pakiwari ni Abby ay may biglang nagbago sa binata. Parang tahimik ito ngayon at formal ang bawat kilos. Tatawa man pero panandalian lang at pati ang kanyang ngiti ay halatang tipid din. Ayaw man aminin ng dalaga sa kanyang sarili pero namimiss niyang kasama si Marcus na bagamat palagi may otoridad ang kanyang boses ay naroon naman ang lambing nito. Ayaw mo po ng baby? Dinugtungan naman ni Mandy ang tanong ng kanyang kapatid. Gusto ko, kaya nga kasama ko kayo ngayon. Sana ikaw na lang po ang daddy namin ni kuya. Sambit pa ni Mandy. Hindi naman nagsalita ang binata. Ngumiti lamang ito at sinulyapan ang dalaga. Tulog na mga bata, napagod sa pamamasyal. Pagkatapos ng kanilang dinner, ay naglibot-libot muna ang mga ito. Hindi sila masyado nag-uusap ni Abby. Abalang iniintindi ni Marcus ang mga bata. Parang sinusulit nito ng matagal na panahon na magkahiwalay sila ng kanyang mga anak. Kinarga naman ni Abby si Mandy at tumawag siya ng isang gwardya para may kakarga kay Marcus Raven na kasalukuyang buhat pa rin ang binata. Pero naalala niyang nakasuot pala siya ng sapatos na malaki ang takong.
At pag madisgrasyang madula siya o matalisod, ay maaaring mabitiwan niya ang anak. Ibinili na lamang niya sa gwardya na tawagin na yaya ni Mandy para buhatin ang anak. Maraming salamat, sabi ng dalaga nang nakatalikod na ang yaya ng anak niya. Napansin ng dalaga na inalikan ni Marcus sa pisngi ang kambal at may ibinulong sa mga tainga nila pero hindi niya marinig kung ano iyon. You're welcome, Abby. Good night and goodbye. Natigilan naman si Abby sa paalam ni Marcus sa kanya. Bakit may goodbye ang sinabi nito samantalang naroon naman ang goodnight? At sa unang pagkakataon ay hinalikan pa ng binata ang mga bata. Para bang nagpapaalam na ito. Naalala niya ang mga sinabi niya sa binata. Nalayuan na silang mag-iina. Kung ganoon, ay pinagbigyan niya lamang ang bata para mabati na silang mag-ina. At talagang sinulit na rin ito ang huli nilang pagkikita ng kanyang mga anak. Pakiwari ni Abby ay hindi niya maihakbang ang mga binti nito sa loob dahil sa naisip niyang iyon. At nang akmang isasara na rin ang gate, ay biglang sinugod siya ng yakap ng binata. Hindi naman nakaimik ang dalaga sa nangyari. Hindi niya rin magawang itulak si Marcus. Mahigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. At ilang sandali pa, ay kumalas na ang binata sa kanya. Goodbye, Abby. I wish all your happiness. Malungkot ang ekspresyon ng mukha nito at tuluyan ng pinurutot ang sasakyan. Ngiti-ngiti naman si Marcus habang lula ng kanyang sasakyan. Matagal na rin hindi niya niyakap ang dalaga. At sa tagal ng pagkakayakap nito sa kanya ay hindi mo na nagreklamo ang dalaga. Alam niyang mahal din siya ni Abby. Pero kailangan masunod ang kanilang mga plano. Plano ni Marcus at plano ng mga magulang ni Abby. Matagal nang nakaalis si Marcus pero patuloy pa rin sa pagkakatulala si Abby. May laman ng pagpapaalam sa kanya ng binata. May malalim iyon na kahulugan. Para tuloy gusto niyang bawiin ang lahat ng mga sinabi niya kay Marcus. At bakit kailangan naman niya magsisi samantalang iyon naman talaga ang gusto niya. Basta nasa piling niya ang kanyang mga anak ay lahat makakaya niya. Pero ngayon pa lamang ay para nagbalik siya sa dati. Sa dating sakit ng kanyang pakiramdam. Ano kaya ang plano ni Marcus para kay Abby at sa mga anak nito? Abangan ang huling kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.